That was good. Please, go. It's a hot dog! I have no words to describe how positively wet. Welcome back sa PS Rewind. Balikan natin ang isang pelikulang nakakapagpapagabag damdamin na pinabagatang Sweet November noong 2001. Isang babaeng trip magpalit ng jowa one-one kaso nakahanap siya ng katapat na bumihag sa kanya habang buhay. Subscribe for more. Galing sa masarap na gabi, bumangon na si Nelson na trabaho agad ang nasa isip at bukang bibig. Isa siyang successful advertising executive, workaholic, mayabang at walang panahon para sa relasyon o pakiman lang sa nararamdaman ng ibang tao. Niwala nga siyang oras na para sa sarili niya. Basta karir, tagumpay at perfection lang ang habol niya. Kaya nang ipaalala sa kanya ng jowa niyang si Angelica na ngayong araw ay magsasalo-salo pala sila ng mga magulang niya, ay nakalimutan na niya at hindi daw siya makakapunta na dahil may importante na naman siya ang presentasyon kahit nagmakaawa pa si Angelica. Kasangga niya lagi sa trabaho si Vince at meron silang hinahandang presentasyon na para sa malaking kumpanya at gusto niyang maging perpekto ito. Wala siyang sinasayang na oras. Yun nga lang, may kailangan siyang i-take na exam ngayon dahil pag lumiban pa rin siya ay mawawalan siya ng driver's license. Ayaw man niya pero kailangan niya munang iwan sila. Pumila siya sa mahabang linya at nag-exam. Biglang dumating ang taklesang babae na si Sarah para kumabol sa exam na umagaw ng pansin ng lahat pati ni Nelson. Nagsimula na ang exam nila at medyo nalilito nga si Nelson. Hindi pa naman siya nag-review. Sinitsitan niya si Sarah at nagtanong. Tutulungan na sana siya ni Sarah pero nang makita ng bantay na nag-uusap sila ay si Sarah lang ang pinagalitan at kinumpiska pa ang test paper niya. Kaya babalik pa siya sa susunod na buwan para makapag-exam ulit. Dismayado siya at napatingin kay Nelson at nagsabing good luck at walang tinanim na sama ng loob saka umalis. Di man lang nag-sorry si Bugoy. Natapos na sila at paglabas nila Nelson, nakaupo na si Sarah sa kotse niya. Gustong makabawi sa kanya ni Nelson at tinapatan pa kung magkano daw ba ang ginagastos niya sa isang buwan. Pero ayaw niyang magpabayad kaya binigyan na lang siya ng calling card at kausapin na lang ang sekretary niya kung paano siya makakabayad saka siya umalis. Habang nag-e-exercise siya, ay trabaho pa rin ang nasa isip niya. Dumating si Sarah sa tinitirahan niya. Pinatawag siya at kinukulit pa ang gwardya at natuwa nang makita siya. Gusto niyang ipag-drive siya ni Nelson dahil siya ang rason kung bakit wala siyang lisensya ngayon. Tumanggi agad si Nelson at tinaboy siya kaya nagskandalo siya at nanggugulo sa iba kaya napilitan na si Nelson na pabigyan siya. Sa biyahe, nagpakilala na siya at medyo malayo ang lokasyon. Nag-wig si Sarah bago lumabas saka pumasok sa building. Biglang nag-alarma ang lugar. Lumabas sila at tila may dalang bag ng pera. Kinakabahan si Nelson kaya umarangkada agad. Binuksan na ni Sarah ang bag at mga tuta lang pala ito na nirescue niya. Napansin niya din kay Nelson na hindi na siya namumuhay ng masaya at nilalamon na siya ng trabaho niya. Nang makarating sa bahay niya, gusto nang makaalis agad ni Nelson dahil bad trip na siya. Pero mapilit si Sarah at tinakot na kung hindi ka papasok, bibisita ulit ako sa iyo bukas. Pero kung aakyat ka, last na to. Kaya napapasok nga si Bugoy. Pinagtimpla siya ng kape at nag-alok pa ng tulong kay Nelson para daw maayos ang maling pamumuhay niya at pakikipagrelasyon ay tuturuan siya ni Sarah. Pero pinagtawanan lang siya ni Nelson. Dagdag pa ni Sarah na kailangan niya daw kasi mag-commit na tumira silang magkasama sa bahay niya at iiwan muna ang trabaho niya. Tumanggi agad si Nelson syempre at binanggit na may girlfriend siya at wala siyang oras para dito. Kinabukasan, araw na ng presentasyon nila sa kliyente at napakakampante ni Nelson sa kanyang sarili at sa kanyang pulido at nakakaaliw na presentasyon. Yun nga lang, hindi natuwa ang kliyente. Pero mapilit siya. Uminit ang usapan kaya nagkagulo at nagkaroon patuloy sila ng kaaway. Kalaunan ay napagalitan siya ng boss niya. Pinapahinga muna siya sa trabaho dahil sa yabang at palpak niya. Pero gusto niyang magtrabaho pa dahil sayang daw ng oras. Nag-away na naman sila kaya nasisanto patuloy siya. Pag uwi niya, nag-impake na pala ang girlfriend niya at lalayasan na rin siya. Kinabukasan, hangover pa sa kakalasing, ay nagulat siya nang may nag-deliver ng tuta sa pinto niya galing kay Sarah. Agad niyang pinuntahan si Sarah para isoli ito at masayang makita ulit siya. Napansin nitong may sugat siya kaya nilunasan niya ito. Nakwento ni Nelson ang nangyari sa kanya kaya pinalala sa kanya ni Sarah ang offer na tumira muna sa kanya ng isang buwan. Sakto, ngayon ay November 1. Nabigla si Nelson nang hubaran siya bigla dahil naihian daw ng aso ang damit niya. Natilihan si Nelson
Nelson at napaisip-isip na matulog muna kaya ako dito. Ngayong gabi lang, unti-unting lumapit at hahalikan na si Inday. Umaatikabo na ang init ng laman at nag-aalab na rin si Nelson at gigil na. Kaya sabi ni Sarah, dahan-dahan lang, kalma. Dahan-dahan lang honey. Nagalit si Nelson at nawala na sa mood kaya nilayasan na siya. Hinabol siya ni Sarah sa ulan at nagalo sila. Napakalma din siya ni Sarah at pumasok na rin. At sa pagkakataong ito, natutunan niya ng magdahan-dahan. Kinabukasan, paggising ni Nelson ay tumawag agad siya kay Vince para makahanap ng bagong trabaho. Tinutol agad ni Sarah ang usapan dahil bawal muna nga ni ang trabaho. Pinasuot siya ni Sarah ng mga bagong makukulay na damit. Maya-maya lang, dumating na si Chas na kapitbahay ni Sarah. Binati siya na parang may namamagitan sa kanila dati. At medyo nagsiselos pa nga si Nelson. Kaya umalis na siya para maghanap ng bagong trabaho at nakita niyang pinamigay pala ni Sarah ang mga damit niya sa pulubi. Kinukumbinsi siya ni Sarah na samahan muna siya kahit ngayong araw lang. Makunat talaga si Nelson dahil karira trabaho lang ang iniisip niya. Nang nagpumilit pa si Sarah ay naiinis na si Nelson at sinumbat na kaya mo lang ginagawa ang lahat ng to para mabembang ako. Nagalit si Sarah at siya naman tuloy ang naghahabol at nagsorry at pumayag na rin na samahan siya ngayong maghapon. At yun na nga, nagbanding sila at nagpakaligaya sa maghapon. Natatawa si Nelson bakit excited na excited si Sarah kahit sa maliliit na bagay. Natanong niya bakit ganito ang napili niyang klase ng pamumuhay. Sagot ni Sarah ay nagmamay-ari pala siya dati ng malaking kumpanya para sa mga alagang hayop pero iniwan niya na lahat ng ito dahil hindi na siya masaya sa trabaho niya. Pag-uwi nila, piniringan niya si Nelson at kailangan niyang hanapin si Sarah gamit lang ang kanyang pakiramdam. Nagsimula na sila at nagtawanan dahil ilang beses na ba si Nelson. Kalaunan, pinaalala sa kanya ni Nelson na aalis na siya ngayong gabi kaya kumain muna sila at pagkatapos ng masarap na usapan, sinabi na ni Sarah na marami ng ibang lalaki na nauna kay Nelson na natulungan niya na tumirang kasama din niya ng isang buwan. Hinulaan na ni Sarah na uuwi ka man ngayon ay gagawin mo lang ang nakagawian mong trabaho, maboboring ka, may isip mo lang ako at babalik ka rin sa akin. Kaya yun nga, pag uwi niya, nagtrabaho, nag-TV, nag-internet at nalamang totoo nga, may-ari nga ng kumpanya dati si Sarah. Naboring na si Nelson at hindi mawala sa isip si Sarah. Kaya bumalik din sa piling ni Inday. Kinabukasan, namasyal ulit sila. Biglang tumawag si Vince na may nakita na daw siyang trabaho at nag-set na ng meeting para sa kumpanya. Pinakilala ni Sarah sa kanya ang batang si Abner. Sinamahan nila ito sa isang kompetisyon. Binubuli siya ng ibang bata kaya sinuportahan siya ni Nelson at binayaran ang lalaking may submarine para patumbahin ang iba at manalo si Abner. Tuwang-tuwa ang bata hanggang sa makauwi. Kinagabihan, nagkwentuhan sila kung paanong lumaki si Nelson sa mahirap na pamilya kaya siya nagsisikap ngayon. Sa hirap nila noon, nagiging kaaliwan niya lang ang magkulong sa kwarto at makinig sa mga musika at kumanta. Gustong marinig ni Sarah ang boses niya pero never pa daw niyang pinarinig ito sa iba. Kinabukasan, kumain sila sa labas, bumisita sa dating bahay ni Nelson at sumayaw-sayaw pa sila hanggang lumipas ang mga araw. Parang buhay, mag-asawa na sila, maligayang laging magkasama. Minsan naliligo sila, biglang pumasok si Chas na ikinagalit ni Nelson. Bakit bigla-bigla ka na lang pumapasok nang hindi nagkakatok? Pinaalala ni Chas ang imbitasyon niya na kakain sila sa bahay nila ngayong gabi. Kaya pagpunta nila ay hindi makapaniwala si Nelson sa nakita niya. Si Chas pala ay bonggacious sa kanyang dress. Kaya naintindihan na ni Nelson. Kalauna nanonood sila sa TV at nagkakwentuhan at nalamang si Chas pala ang karibal na advertiser ni Nelson. Kaya naging awkward patuloy ang usapan. Biglang tumawag kay Sarah ang ate niya at nag-away-away na naman sila. Nawala sa mood si Sarah, sumama ang pakiramdam at umuwi. Alam naman nila Chas ang sitwasyon pero mahabang kwento ito at ayaw nilang sa kanila manggaling kaya sumunod na agad si Nelson kay Sarah. Naabutan niyang luhaan si Sarah pero sinabi nitong okay lang ako. Iniiba ni Sarah ang usapan at hinahalikan pa siya para magbembangan sila. Kaya may duda man si Nelson ay pinagpaliban muna niya. Kinabukasan, naghahanda na si Nelson para sa meeting sa malaking kumpanya. Labag sa kalooban ni Sarah na gagawin niya ito dahil bawal ito sa kasunduan nila. Pero tumuloy pa rin siya. Binigyan siya ng kliyente ng napakalaking offer. Kaso nang magkamali ang waiter ay pinagalitan at pinahiya niya ito kaya nag-iyak-iyak siya. Hindi nagustuhan ni Nelson ang ugali ng kliyente kaya tinanggihan niya ang malaking pera kaysa sa magtrabaho sa tulad niya. Kaya galit na galit si Vince sa kanya. Pagbalik niya, bad trip pa rin si Sarah sa kanya. Kaya nagdala siya ng sangkatutak na bulaklak at sinabing hindi
hindi niya tinanggap ang trabaho na lubos na ikinatawa ni Sarah at pagkatapos niya ay alam na. Kalaunan, malapit na ang handaan ng Thanksgiving. Tulad ng mga lalaki, isang buwan lang din ang tinatagal ng mga alaga niyang aso sa kanya. Kaya malungkot man siya, dumating na ang mag-aampon kaya pinabigay niya muna kay Nelson ang tuta sa iba. Nakita siya ni Abner at nagbiro na magpapaampon na rin sa kanya. Pero pinangako na lang ni Nelson na pupunta na lang siya sa Father-Son Day sa school nila. May napansin siya pagtingin sa apartment nila. Pagbalik niya ay may sasabihin sana siya pero masama ang pakiramdam ni Sarah. Pero sinabing okay lang daw siya. Nang tanungin kung anong sasabihin niya ay sinabi na ni Nelson na, "Will you marry me?" Natuwa si Sarah pero hindi niya pwedeng tanggapin. Tinanong siya ni Nelson kung bakit at kinumbinsi siyang kaya niyang iwan ang trabaho niya. Nilaglag ang cellphone at relo niya sa lababo. Sayang naman. Pero inulit lang ni Sarah na hindi nga pwede at hindi ko rin pwedeng sabihin sa'yo. Nagpumilit si Nelson na kaya niyang tanggapin ang lahat. Sabihin niya lang ang katotohanan pero nag-lock na siya sa CR at nang marinig ni Nelson na nagdidileryo na siya ay winasak niya ang pinto at ang sumunod na eksena ay nasa ospital na sila. Kwento na sa kanya ni Chas na may cancer si Sarah at matagal na siyang tumigil sa paggagamot dahil wala namang nagagawa sa kanya kaya lalong kumalat ang cancer sa katawan niya. Nabanggitin niyang si Nelson lang ang tanging lalaking tumagal sa kanya ng mahigit sa isang buwan. Sinusulit lang ni Sarah ang natitirang panahon ng buhay niya kaya siya ganito. Kalaunan ay inuwi na rin siya ni Nelson at sila Chas na ang mag-aaruga sa kanya. Pinalayas na siya ni Sarah dahil ayaw niyang makita siya sa ganong kalagayan. Naghihintay na si Abner sa kanya at sinamahan niya bilang ama sa school. Umuwi siyang lugmok at lumipas ang mga araw na pabalik-balik lang ang mga alaala ni Sarah sa kanya. Samantala, naghahanda na rin sila Chas at Sarah para sa handaan pero makikita ang lungkot sa mga mata ni Sarah dahil naaalala niya si Nelson na kwento niyang marami mang lalaking nag-propose din sa kanya pero first time niyang gustong magsabi ng oo kay Nelson pero hindi pwede para na rin sa ikabubuti niya. Mas maigi nang hindi na sila magkita pa kasi baka masaktan pa siya lalo. Sinabi ni Chas na tanggapin mo man siya o hindi, parehong masasaktan pa rin siya. Sundin mo kung anong nilalaman ng puso mo. Dumating na ang araw ng handaan at nagsalo-salo na sila. Bigla silang may narinig na ingay. Pumasok sa bintana si Nelson at bumati para sorpresahin sila. Natawa si Sarah kaya iniwan muna silang dalawa ng lahat at binigay na ni Nelson ang 12 regalo niya kay Sarah at naisoli din ang paboritong aso niya. At bilang panghuli ay ang pinaka-the best na regalo niya para kay Sarah ay alayan siya ng kanta na ikinatuwa ng puso-puso niya. Sa wakas ay pinakita na ni Nelson na pag-uwi nila ay tinadtad niya ng kalendaryo ang buong lugar na puro November lang dahil hindi na daw magwawakas ang pag-ibig niya para sa kanya at wala nang magpapabago pa sa pagmamahal na yon. Kaya ano pa ba ang sunod niyan? Kundi alam na yan. Kinaumagahan ay natake na naman ang saltik si Sarah at nagmamadaling umalis muna sa apartment niya para daw makapag-impake na si Nelson at lumayas na. Pero ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Hindi mo ba naiintindihan? Gustong gusto din kita, Nelson. Pero hindi ko kayang makitang mabuhay ka ng miserable dahil sa akin. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa akin. Makakahanap ka rin ng iba na mas karapat-dapat sa'yo at mamuhay ka ng mas masaya. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako lagi sa puso mo. Pero kailangan mo na akong pakawalan. Kaya piniringan na siya, hinalikan sa huling pagkakataon at unti-unti nang naglakad papalayo sa kanya. Hinanap pa siya ni Nelson pero nang tanggalin niya ang piring ay wala na siya at tinanggap na lang ito ng luwaan. Nagpatuloy na siya sa buhay niya na siyang nagtapos ng pelikula. Gusto mo pa bang malaman kung anong nangyari sa kanilang dalawa? I-comment mo ang gusto mong i-rewind namin next. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap.